gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Oh, yan talaga ang senaryo daw ngayon sa Palasyo Malacanang mga kababayan na pinangungunahan nito si Ngagva at ni Tamba. Pati na rin si Lisa Araneta Marcos. Taranta na daw ang mga budol mga kababayan dahil hindi na daw nila mapipigilan itong big time rally na mangyayari ngayong Enero at 13. At gagawin daw nila lahat ng kanilang makakaya mga kababayan na harangin ang rally ito dahil kapag batuloy ang big time rally ito mga kababayan, goodbye! Oh, goodbye ang kanilang pangarap na maipa-impeach si VP Inday. At goodbye na rin ang pangarap ni Tamba na maging vice presidente. Panoorin po natin itong diskusyon ni Roque mga kababayan ha. Sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat-lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At pagtutol nga doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Ang rally po mga kababayan ay gagawin sa Duwasang Bonifacio at saka sa Luneta. Kung pwede lang mag-teleport mga kababayan, sana makapunta din tayo pero yung iba mga kababayan talagang nasa malalayong lugar, support na lang tayo via online o sa social media. So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. Paano nila guguluhin na ang rason ng Iglesia ni Cristo mga kababayan alinsunod doon sa panawagan ni BBM na huwag ipa-impeach si VP Sara Duterte? Oh, mga otoridad, militar, sumunod lang ang iglesia sa panawagan ni Ngagva. Ngayon yung sasabihin na bawal ang peaceful rally? Ipanawagan nga yan ng iyong presidente. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay baka gagawa sila ng mga hakbang para wag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script ay dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila, at 8 pang venues all over the Philippines, ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yon. Pero believe tayo sa Japan mga kababayan, no? Talagang naglaan ang ating mga kababayan sa Japan ng kanilang oras mga kababayan na pumunta sa lansangan at ipagtanggol si VP Sara Duterte. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil nga gusto nung Tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuluyan. Kaya, kung ako si Tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente patapos kong busugin ng mga congressman. Ang laki na ng investment ni Tamba pero hindi niya pera yan. Kapal ng mukha. Investment. Pera din ng taong bayan yan mga kababayan. Kaya wala po kayo utang na loob. Yung mga nabigyan ng ayuda, nabigyan ng biyaya ni Tamba, hindi yan pera ni Tambaluslos. Talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga Presidente bilang miyembro, dati po kasi yan sa National Security Council, kasama ang Vice President. Tinanggal na nila pati ang mga dating Pangulo mga kababayan. So kung ano man ang plano, hindi malalaman ni Sara Duterte. Pero, subalit that of what? Marami pong mga agent dyan ang mga Duterte mga kababayan. Hindi pwedeng masikreto iyan. Kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no? Si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat. Hinayaan lang ni Digong. Umupo yung ahas na si Robredo mga kababayan. Walang politika dyan, no? Pero ngayon, tinanggal nila, obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupuron si VP Sara at ang kanyang aliado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime. Seguridad ng perpetuation of power. Si Sara na mismo nagsabi mga kababayan na ang purpose nila dyan is perpetuation in power. Kapal. Kung magaling lang sana mga kababayan, talaga excelente magtrabaho at maganda ang takbo na ng ating bansa. Why not, Coconut? Diyan ka na hanggang Kalansay ka na, Ngagba. Pero performance-wise, Ismeo, Marimar, may balak pang manatili dyan habang buhay? Pweh! Tapos si Tambaluslos, may balak maging Prime Minister habang buhay? Pweh! Hindi pa nga nakaupo, kandeleche-leche na tayo. Tingnan nyo, daig pa ang martial law dyan sa Kongreso mga kababayan.
Ang huhudas na. Ano pa kaya kung maging prime minister na yan? At yung posibilidad na dapat palitan ng Tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si Tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman. Sino ba yung si Tambaluslos? O patunay lang yan mga kababayan na weak leader talaga si BBM dahil umi-excite na si Tambaluslos na parang siya ang mga kababayan, presidente. Matapos kong pakainin din ang mga senatong. Ay naku. Pati mga senador mga kababayan nasungal-ngalan. Haharangin daw ang akap pero nabigyan ng 5 billion. Tikom ang bibig ng mga animal. Bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martialo ka kaya? Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na para maulit muli ang kasaysayan mga kababayan. Huwag ng iyong gobyerno, patalsikin ng iyong gobyerno, mag-martialo tayo, darang hindi matuloy ang rally na yan. Pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nag-martialo. Guaranteed po yan. Guaranteed. Dahil alam na ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng martialo, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon. At kapag ginawa niyo po yan... 20 years! Imaginin niyo lang mga kababayan. 20 years pa si BBM sa pwesto. Ano na kaya mangyayari sa bansang tingin ito? ko, isa yan sa pamamaraan na baka tumugon ang militar sa kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan. Dahil alam nila na ang martial law, hindi talaga yan makakabuti sa taong bayan. So, yan po yung aking unang assessment. Kung gusto nilang mapabilis ang bagsak ng administrasyon itong Marcos Jr., mag-martialo sila at tingnan natin kung anong mangyayari. No? Now, pero bukod doon, meron ba mga kadahilanan talaga para ang militar ay tumugon sa ganyang katungkulan? Well, makikita natin ang sagot dyan dun sa mga open letters na inisyu ng mga... Ewan na natin kung ano mangyayari kung magmamarsyalo mga kababayan at maaalis si Ngagva. Tatanggapin kaya ni VP Sara? Sinabi na ni dating Pangulong Digong na kung magkudita kayo mga military, dire-diretsuhin nyo na. Ayusin nyo na lahat-lahat. Pati na yung problema dyan sa Kongreso. Sino po ang hawak sa military mga kababayan kung gayon? Sa tingin natin, hindi naman din ganun ka atat si Sara na maging presidente, di ba? Pero ewan na natin din mga kababayan, hindi natin alam. Pero isa lang ang sigurado, tiyak na laking gulo yan mga kababayan. Retiradong mga militar. Unang-una, no? Ano ba yung mga issue na linabas nila? Ang naalala ko mga 3 at 4 na open letter yan Yung isang open letter... No, dahil hindi na maitatago mga kababayan na dismayado na talaga ang militar. Kaya lang, kapag gagawin din nila, malaking problema sa ating bansa. Ang gulo. At siguradong may magugor-gor niyan mga kababayan. Ngayon pa man kung hindi rin sila kikilos, etong mga namumuno ngayon, ewan lang natin kung mayroon pa ba itong mga pag-asa na magbago. Diyos mio, okay lang sana na kung hanggang 2028, bababa lang sila sa pwesto. Hindi na mag-aambisyon mga kababayan na mag-perpetuate in power. 3 taon na lang paano kung hindi bababa? Kung sana mga kababayan na kahit konti lang magtino ng 3 taon si BBM. And after that, alis na siya sa pwesto talaga. Dahil graduate na siya niyan At hayaan nila mga kababayan ang demokrasya. Patuloy ang eleksyon walang dayaan. Kaya na natin pagtiisan ng 3 taon. Wag lang yung hindi na sila bababa sa pwesto. At after nila bumaba mga kababayan sa 2028, harapin nila ang kanilang mga asunto. So ano masasabi niyo dito mga kababayan na hindi pa natin alam ang mangyayari sa ating kinabukasan? Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.